magandang buhay. Kamusta po kayo? Ito po ako at naglalakad. Pupunta po kami sa Tumana. Titingnan namin yung patanim kong okra. So nice. Lilibutin namin. Ayun po yung aking dalawang anak. Nauuna na, tinutulak ng kuya. Dito kami sa bukid. Ganda po ng tanawin. Ito po yung isang kapitbahay naming malayo, namimitas siya ng okra. Ayan nga po mga mare, habang naglalakad ako ay pa-video-video muna ako. Yan po ay nadaanan lang namin sa tabing daan. Ang linaw-linaw po ng tubig. Sabi po ng anak ko, maliligo daw siya dyan. Ito na po kami, malapit na kami. Tatawid muna kami ng tulay bago makarating sa bahay ng aking kapatid. Dito din po sila nakatira sa bukid. Masarap po dito manirahan sa bukid dahil tahimik at kahit na walang kuryente ay may solar naman. At ayan nga po, ang aking anak ay natatakot tumulay at may sira na kasi yung tulay. At eto na nga po kami, nakarating na kami sa aming pupuntahan. Mahirap na masarap pong manirahan dito sa bukid. Mahirap dahil yung mga estudyante araw-araw na pumapasok. Lalo na po kapag tag-ulan, mahirap kasi maputik. Ito pong punong mangga na ito ay napakalaki ng puno po na ito. Dati po dito kami nagsisimba nung wala pa kaming church. Dito sa ilalim ng punong mangga. Maluwang po ang sakop na lilim niyan. Ayan po, libot-libot mode po muna ako dyan. Nagpapalamig ang mga kalabaw na masisipag. Ito pong tanim na kalabasa na ito ay lumubog nung nagbagyong uwan. Buti at nabuhay pa siya. Ito na po ako sa pinatanim kong okra. Titingnan ko po kung tumubo lahat ng tinanim. Ang ganda po ng pagkakatubo ng okra. Lahat nabuhay, walang namatay. Update ko po ulit kayo kapag medyo lumaki na siya at mamumulaklak na. At hanggang sa mapitasan na. Sana po ay pala rin sa magiging presyo ng okra. Last time po na nag-okra kami, natanim ng aking mister ay 10 pesos ang naabutan naming presyo hanggang sa naging 7 pesos at naging 2 pesos at sa hanggang sa hindi na siya mabili at hanggang sa pinatay na lang namin dahil nabaha na. Minsan po talaga sa paggugulay ay mayroong lugi at minsan naman ay nakakabawi ng puhunan at nagkakaroon pa ng pangpuhunan ulit sa pagtatanim. Ganyan po talaga ang buhay ng maggugulay, basta tanim lang ng tanim at magsipag ay hindi mawawalan ng aanihin. At ayan nga po, pag uwi namin ay pupunta naman kami sa lote na tatayuan namin ng bahay. Nililipat namin sa lupa yung apple na tanim ng anak ko. Sa sako lang kasi nakatanim. Dito kami sa bundok. Magtatanim ng puno. Magtatanim po kami ng puno ng apple.